Samantala, nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyong Opong sa Eastern Visayas. Ilang lugar ang binaha at naitala rin ang mga pagguho ng lupa dahil sa bagyo. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo live. Sylvia, kamusta ang sitwasyon dyan sa lugar bumuti niyo? na ang panahon ngayon, no? Sige, Sylvia. Yes, Jack, no, bumuti na ang panahon na ngayon dito. Matapos na bayuhin ng bagyong Opong ang Eastern Visayas kagabi, nagkaroon ng mga pagbaha at landslide at may mga bayan naman nang nawalan ng kuryente. Alas 11:30 kagabi nang maglandfall sa San Policarpio, Eastern Samar ang bagyong Opong. Naitala ang mga pagbaha at landslide, natumba ang mga puno at nagliparan ang mga yero dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Opong. Ilang mga residente rin ang kinakailangang lumikas. May ana naman na ang dinhi aton probinsya nga 54,515 ni affected individuals. Asya itong mga tao nga partehan mga na-evacuate yung likas nato ngadto aton mga evacuation centers. Posible liwat nga igitbot ang dinhi affected ang mga tao nga apektado irap kabuhi. So aton mga may fisher folks at aton mga parag-uma. Ayon sa PNP, natagpuan na ang 7 nawawalang mangingisda ng Giwan Eastern Samar matapos magpalaot sa kabila ng masamang panahon kahapon. Sa barangay Balagtas naman sa bayan ng Matagub, Leyte, lumubog sa baha ang mga palayan. Nagkaroon din ng landslide sa kalsadang nagdudugtong sa probinsya ng Leyte at Biliran Island. Nawalan din ng supply ng kuryente ang mga probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar at ilang parte ng Samar dahil sa bagyo. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang restoration activity ng NGCP ang nasasakupan ng Doralco sa Tulo sa Leyte. Nawalan din ng kuryente ang maraming kabahayan dahil sa malakas na hangin kagabi at kaninang madaling araw. Mga sanga, mga puno, mga branches of trees nga na dapat nga na naton mga linya. Amoy nin mahangyo kita mga barangay officials na kung pwede makatabang gihapon ha mga bisa naman lahat pag paligid o paglimpyohan naton mga area nga makiklearingan na naton mga crew. Patuloy naman ang paglilibot ng team ng DPWH. May mga kalsada pa rin kasing hindi madaanan dahil sa baha at mga natumbang puno pero agad naman itong inaaksyonan. Samantala, suspendido pa rin hanggang sa araw na ito ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa buong Eastern Visayas. Kanina, Jack, no? Kaninang umaga, kinansila ang flights sa Tacloban DZR Airport mula Tacloban papuntang Manila at pabalik. Gayon din ang flights mula Manila papuntang Catarman at pabalik. Pero ngayong hapon lang ay balik normal na ito, liban sa rutang Manila papuntang Catarman at vice versa. Bilang pag-iingat na rin ito sa gitna ng masamang panahon. Balik sa inyo, Jack, Ninya. Yes, isang tanong lang, Sylvia. Sylvia, kamusta? Di ba sinabi na wala ng kuryente dyan? Sa mga oras na ito, naibalik na ba sa normal ang supply ng kuryente? Yes, Jack, no, may ilan pa pong mga barangay, no, sa lalo pa dito sa Maytulo sa Leyte na patuloy pa rin po ang restoration activity nila. Gayon din po sa Northern Eastern Samar, patuloy pa rin naman ang NGCP sa pag-usisa kung saan ba may problema din at patuloy din ang clearing operations nila sa ngayon. Okay, maraming salamat. FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Ingat kayo dyan.